Ang amoy ng sabon sa kamay ni Nanay Rosa ay pag-ibig, ngunit para kay Carmela, ito ay basura lamang. Isang matandang labandera ang hiyang-hiya sa loob ng marangyang bangko habang pinagtatawanan ng mga walang puso. Hindi nila alam ang manugang na inaapi nila ay ang lihim na tagapagmana ng imperyong ito. Ako si Clara at babayaran niyo ang bawat luha ni Nanay. Handa na ba kayong makitang gumuho ang inyong palasyo? Sino nga ba ang tunay na makapangyarihan? Ang baho naman dito. Guard, bakit niyo hinahayaang pumasok ang mga amoy araw at amoy sabon na mumurahin dito sa loob ng VIP lounge? Nakakasulasok, hindi ako makahinga sa dumi ng hangin. Ang boses na yon, matalas at puno ng panghahamak, ay tumagos sa katahimikan ng malawak na bulwagan ng bangko. Ang mga ginintuang disenyo sa kisame at ang makikintab na sahig na yari sa marmol ay tila mas lalong naging mailap para sa isang matandang babaeng nakatayo sa gitna ng silid. Si Nanay Rosa ay dahan-dahang napayuko, lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa isang lumang lata ng gatas na ginawa niyang alkansya. Ang kanyang mga daliri na nangingitim at magaspang dahil sa ilang dekadang paglalaba ay pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang kupas na tapis. Sa loob ng latang iyon, bawat barya ay may kwento ng puyat, bawat papel na pera ay may amoy ng sabon at pag-asa. Naroon siya para ideposito ang huling ipon para sa pag-aaral ng kanyang apo, ang bunga ng kanyang pawis na nais niyang maging hagdan para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Muling humakbang palapit ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas. Ang bawat kislap ng diamante sa kanyang leeg ay tila nanunudyo sa kahirapan ng matanda. Si Doña Carmela ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Rosa, ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkasuklam na tila ba ang kaharap niya ay isang peste na dapat tapakan. Huwag mo akong madikit-dikitan, Rosa. Kahit ilang toneladang sabon pa ang gamitin mo sa paglalaban ng mga damit ng ibang tao, hinding-hindi mawawala ang amoy ng kahirapan sa balat mo. Look at you. You are a disgrace to this establishment. This place is for people with class, not for someone like you, na mukhang galing sa tambakan ng basura. Ang mga salitang yon ay parang mga latigo na humahagupit sa hubad na likuran ni Rosa. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay may pait ng kahihiyan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na nagpapanginig sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa kanyang pulso kung saan nakatali ang isang pulang pulseras na yari sa tahi-tahing sinulid at mumurahing beads. Ito ang regalong ibinigay ni Leo at Clara. Noong kaarawan niya, ang tanging yaman na nagbibigay sa kanya ng lakas sa tuwing nararamdaman niyang pagod na siya sa buhay. Pasensya na po, Doña Carmela. Nais ko lamang pong ideposito ang maliit na ipon na ito para sa aking apo. Hindi naman po ako manggugulo. Lalabas din po ako agad pagkatapos. Ang tinig ni Rosa ay gumaralgal, punong-puno ng pakiusap na sapat na sana para palambutin ang kahit anong pusong bato. Ngunit ang tugon ni Carmela ay isang malakas na pagtabig. Ang lumang lata ng gatas ay tumalsik mula sa mga kamay ni Rosa. Ang tunog ng mga barya at papel na nagkakalat sa malamig na marmol ay yumanig sa buong paligid. Kasunod nito ay ang marahas na paghila ni Carmela sa pulang pulseras ng matanda. Sa isang iglap, ang mga sinulid ay napigtas at ang mga butil ng beads ay nagkalat, gumugulong sa kung saan-saang sulok ng bangko. You don't belong here, Rosa. At ang basurang ito, itapon mo na ito kasama ng dangal mo. Sa isang marahas na pagtulak, ang matanda ay nawalan ng balanse. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na sahig, isang hapdi na hindi lamang pisikal, kundi tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang mga tao sa paligid ay nanatiling nanonood, ang iba ay nagtatago ng tawa, habang ang iba naman ay umiiwas ng tingin, na tila ba ang pakikialam ay isang kasalanan. Nakatitig lamang si Rosa sa kanyang mga nagkalat na barya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga ito, kasabay ng pagtulo ng mainit na luha
na agad na natuyo sa maruming sahig. Sa labas ng salaming pinto ng bangko, isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa ang nakatayo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinapanood ang bawat detalye ng pang-aapi sa kanyang biyenan. Si Clara ay humawak ng mahigpit sa hawakan ng kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng kanyang mga palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pagitan ng pagnanais na sumugod at ng bigat ng lihim na kanyang iniingatan. Pinanood niya kung paano sipa-sipain ni Carmela ang mga barya na pinaghirapan ng kanyang nanay, kung paano tinalikuran ng lahat ang isang matandang walang ginawa kundi magmahal at magsakripisyo. Ang sakit na nararamdaman ni Rosa sa sandaling iyon ay naging lason sa isipan ni Clara. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang mukha ng isang babaeng tinalikuran ang isang marangyang kahapon para sa isang payapang ngayon. Ngunit sa bawat patak ng luha ni Nanay Rosa, ang kapayapaang iyon ay unti-unting nadudurog. Isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan, isang katanungang alam niyang magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Hanggang kailan ko kayang manahimik habang ang mga taong nagbigay sa akin ng tunay na tahanan ay tinatapakan ng mga taong akala ay nabibili ang langit ng kanilang salapi. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na nag-iisa sa sahig, isang madilim at matibay na desisyon ang nabuo sa puso ni Clara. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Pumasok si Nanay Rosa sa kanilang maliit na pintuan habang ang sikat ng papalubog na araw ay nag-iiwan ng mahabang anino sa sementadong sahig. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang matalas na kirot sa kanyang tuhod, isang paalala ng marahas na pagkakadulas niya sa malamig na marmol ng bangko. Maingat niyang inayos ang kanyang tapis para itago ang naninibughong kulay ng ube sa kanyang balat, ang mga pasa na bunga ng kawalang hiyaan ng isang taong nakalimot na sa kanyang pinagmulan. Sa kabila ng sakit ng katawan, mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging isang basura, sa gitna ng mga taong kumikinang sa ginto. Nanay, narito na po pala kayo. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa po kami nag-aalala ni Leo. Agad na lumapit si Clara, ang kanyang tinig ay puno ng lambing, ngunit may kasamang bahid ng paghihinala. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng kanyang biyenan at ang dumi sa gilid ng laylayan ng damit nito. Ngumiti si Rosa, isang nangiting pilit na itinatago ang pait. Wala ito, anak. Marami lang akong natapos na labada, kaya medyo napagod ako sa paglalakad. Huwag mo na akong intindihin, magluluto na ako ng hapunan natin. Inilapag niya ang lumang lata sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng pagtama ng lata sa kahoy ay tila isang mabigat na buntong hininga na bumasag sa katahimikan ng kusina. Ngunit bago pa man makahakbang ang matanda, mabilis siyang inalalayan ni Clara. Let me help you, Nay. Maupo muna kayo rito. Ang mga kamay ni Clara ay marahang dumapo sa balikat ni Rosa, isang haplos na nagpapadama ng seguridad at pagmamahal. Habang hinihilot ang balikat ng biyenan, hindi maiwasan ni Clara na maalala ang sarili niyang nakaraan. Ang kanyang gunita ay tila bumalik sa malawak na mansyon ng mga Buentebela, kung saan ang bawat sulok ay amoy ng mamahaling pabango at tuyong hangin mula sa aircon. Doon ang pag-ibig ay sinusukat sa halaga ng mga regalong ibinibigay at ang bawat salita ay may kaakibat na kondisyon. Pinili niyang iwan ang lahat ng yon, ang mga titulong nakadikit sa kanyang pangalan, ang kapangyarihang kayang magpabagsak ng mga kaaway para lamang makahanap ng isang tahanang amoy araw at amoy sabon, isang tahanang may tunay na malasakit. Nang makapasok si Rosa sa kanyang silid, kinuha niya ang isang karayom at isang pulang sinulid. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng bumbilya, sinimulan niyang pagdugtungin ang mga pigtas na hibla ng kanyang pulang pulseras.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bawat tusok, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa nagbabadyang pagbuhos ng emosyong kanina pa niya kinikimkim. Bawat butil ng bead na muling naisusuot sa sinulid ay tila isang dalangin, na sana ay hindi malaman ng kanyang mga anak ang kahihiyang sinapit niya. Ayaw niyang maging mitya ng gulo. Ayaw niyang makita ang galit sa mga mata ni Leo o ang lungkot sa mukha ni Clara. Para sa kanya sapat na ang siya ang nasaktan, huwag lamang madamay ang katahimikan ng kanilang maliit na mundo. Maya-maya pa ang tunog ng papalapit na mga yabag sa labas ng bahay ay nagpahiwatig ng pagdating ni Leo. Ang masiglang boses ng kanyang asawa ay pumailan lang sa hangin nagtatanong kung ano ang ulam at kumusta ang araw ng lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Clara, isang marahas na pagkatok sa kanilang pintuan ang nagpatigil sa lahat ng pagkilos. Ang tunog ng matitigas na kamao sa kahoy na pinto ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang buksan ni Leo ang pinto, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng kumpanya ang nakatayo roon. Hawak ang isang puting sobre. Walang salitang iniabot ang papel, isang piraso ng dokumento na tila ba walang halaga, ngunit may dalang kamatayan sa kanilang pangarap. Kinuha ito ni Clara at binasa ang nilalaman sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang bawat salitang nakalimbag doon ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang mga mata. Ito ay isang kautusan ng pagpapaalis sa loob ng 30 araw. Sino ang nagpadala nito? Clara, tanong ni Leo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at takot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa asawa, naghahanap ng kasagutan na sana ay isang pagkakakamali lamang. Tumingin si Clara sa dulo ng sulat sa opisyal na tatak na nakatatak sa ibaba ng pahina. Doon nakasulat sa malalaking letra ang pangalan ng kumpanyang nagmamay-ari ng lupa, Carmela Development and Real Estate Group. Sa isang iglap ang imahe ni Carmela na nanunumbat at naninira ng pulseras ni Nanay Rosa ay muling sumariwa sa isipan ni Clara. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na matagal na niyang ibinaon. Ang liham na hawak niya ay hindi lamang isang papel ng eviction. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa huling piraso ng kanilang dangal. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Clara habang pilit niyang pinipigilan ang isang katotohanang nais ng kumawala. Hanggang kailan mo tatalikuran ang iyong tunay na lakas kung ang mismong lupang kinatatayuan ng iyong pamilya ay pilit ng kinukuha ng mga taong walang kaluluwa? Ang bawat hakbang ni Clara sa kalyang iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog ng kanyang nakaraan. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay humahalik sa kanyang balat, ngunit ang ginaw na nararamdaman niya ay hindi galing sa hangin, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tiningnan niya ang natutulog na si Leo at ang mahimbing na paghinga ni Nanay Rosa sa kabilang silid. Ang liham ng pagpapaalis ay nakapatong sa lamesa, isang puting mantsa na sumisira sa kapayapaan ng kanilang maliit na tahanan. Alam ni Clara na ang kanyang pananahimik ay naging isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Para iligtas ang lupang kinatatayuan ng kanilang kaligayahan, kailangan niyang bumalik sa mundong matagal na niyang isinuka, ang mundong puno ng ginto, ngunit walang kaluluwa. Sumakay siya ng bus patungo sa Forbes Park, ang lugar kung saan ang mga bakod ay mas matayog pa sa mga pangarap ng karaniwang tao. Habang papalapit ang sasakyan, ang amoy ng usok at lansa ng palengke ay unti-unting napapalitan ng halimuyak ng mga pine trees at bagong tabas na damo. Sa dulo ng isang eksklusibong kalsada, huminto siya sa harap ng isang dambuhalang trangka na yari sa itim na bakal. Ang mga baging at tuyong dahon ay bumabalot na sa mga ukit nito, isang patunay na ang mansyong nasa loob ay matagal nang hindi dinadalaw ng buhay at sigla. Ang tunog ng pag-ikot ng kalawanging trangka sa ilalim ng kanyang mga kamay ay tila isang hudyat ng pagbubukas
ng isang kabanatang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas, ngunit malinis na uniforme, ang dahan-dahang lumabas mula sa maliit na guardhouse. Ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa katandaan, ngunit nang masilayan ang mukha ni Clara, ang kanyang buong pagkatao ay tila nabuhayan. Ang pagbagsak ng hawak niyang walis sa semento ay naging tanging ingay sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bakuran. "Senyorita Clara, ikaw nga ba yan, anak?" Ang tinig ni Mang Tomas ay nanginginig punong-puno ng pagkagulat at hindi matatawarang tuwa. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay dahan-dahang itinaas na tila ba hindi siya makapaniwala na ang batang kanyang inalagaan ay muling nagbalik. Clara smiled weakly, her eyes welling up with tears she had been holding back since the bank incident. "Mang Tomas, long time no see po. I'm sorry if I stayed away for too long." Lumapit siya at kinuha ang kamay ng matanda para magmano, isang simpleng kilos na nagpapaiyak sa matandang butler. Inalalayan siya ni Mang Tomas patungo sa loob ng mansyon kung saan ang bawat gamit ay nababalot ng puting tela na tila mga multo ng nakaraan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya isang kabaligtaran sa amoy ng sabon at araw na kinasanayan niya sa piling ni Rosa at Leo. Dito sa loob ng silid-aklatan ng kanyang ama, hinarap ni Clara ang katotohanan. Tiningnan niya ang malaking painting ng kanyang pamilya, sa pader ang kanyang ina na may malungkot na ngiti at ang kanyang ama na may matigas na anyo. "I came back because I have no choice, Mang Tomas. Someone is trying to take away the only family I have left." May mga taong akala nila ay sila ang batas dahil lang may pera sila. "Mang Tomas, kailangan kong buksan ang vault ng mga Buentebella. I need to reclaim my seat in the board. Ngunit senyorita, alam mo ang kapalit nito. Ang iyong ama. Hindi kanya hahayaang bumalik ng walang kondisyon. Babawiin niya ang kalayaang matagal mong ipinaglaban." Ang babala ni Mang Tomas na may halong pag-aalala. "Alam ko po. But seeing Nanay Rosa on that bank floor, seeing her bracelet broken into pieces, it changed something in me. I realized that my freedom is useless if I can't even protect the people who truly loved me for who I am, and not for my last name." Clara's voice was firm. Her jaw tightened as she touched the cold surface of the mahogany desk. She was no longer just the daughter-in-law who did the laundry. She was the lioness preparing to hunt. Kinuha ni Mang Tomas ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Clara. Ang kislap ng pilak sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila isang basbas at sumpa. Habang hawak ni Clara ang susi, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na muling dumadagan sa kanyang mga balikat. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-aagaw ng kapangyarihan mula sa mga kamay ng mga mapangapi na tulad ni Carmela. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono at dahan-dahang itinalay ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang tibok ng puso na nagnanais na tumakas ngunit kailangang lumaban. Nang sumagot ang kabilang linya, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumalot sa pandinig ni Clara. "Papa, it's me. I'm home, and I'm ready to take back what is mine." Ngunit bago pa man makasagot ang kanyang ama, nakarinig si Clara ng isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa may lagusan. Isang aninong hindi dapat naroroon, isang aninong maaaring magpabago sa lahat ng kanyang plano bago pa man ito magsimula. Sino ang nakatuklas sa kanyang lihim sa gitna ng kuta ng mga Buentebella? Ang alingasaw ng mamahaling pabango ay mabilis na pumatay sa bango ng bagong labang mga damit na nakasampay sa harap ng maliit na tahanan ni Nanay Rosa. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang kalsada na nagbuga ng makapal na alikabok na tila ba naging mantsa sa payapang hapon
ng mga naninirahan doon. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang marahas na pagbagsak nito ay naging hudyat ng pagdating ng isang bagyong hindi inaasahan. Bumaba si Doña Carmela, suot ang kanyang malapad na sombrero at shades habang maingat na humahakbang sa putikan na tila babawat dumi na dumidikit sa kanyang sapatos ay isang mortal na kasalanan. Rosa, tao ba rito? Ang boses ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa maliit na bakuran, puno ng awtoridad at panunuyaa. Nang buksan ni Rosa ang pinto, ang kanyang muka ay agad na binalot ng kaba, ngunit pinilit niyang tumayo nang matuwid sa kabila ng hapdi ng kanyang mga pasa na natatabunan ng kanyang lumang blusa. Carmela, bakit ka napadpad dito? Ang tanong ni Rosa ay mahinahon, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagpunas sa kanyang tapis, isang kilos na nagpapakita ng kanyang hindi komportableng pakiramdam sa harap ng dating kaibigan. Pumasok si Carmela nang hindi naghihintay ng paanyaya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay sa maliit na sala na puno ng mga tumpok ng labada sa sementadong sahig na kahit anong linis ay bakas pa rin ang katandaan, at sa lamesang kahoy na may mga gasgas ng panahon. Naglabas siya ng isang mamahaling panyo at ipinatong ito sa upuan bago siya dahan-dahang umupo na tila ba natatakot siyang mahawaan ng kahirapan ng paligid. Rosa, my dear friend, huwag mo sanang isipin na masama ang loob ko sa nangyari sa bangko. Actually, kaya ako narito dahil nag-aalala ako sa inyo. Look at this place, Rosa. Napakaliit, napakainit. Paano kayo nakakahinga rito ng pamilya mo? It's so suffocating. Ang bawat salita ni Carmela ay may kasamang matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanghusga. Naglabas si Carmela ng isang makapal na sobrang kulay kape mula sa kanyang branded na bag at ipinatong ito sa lamesa. Rosa, alam kong nahihirapan na kayo. At alam mo naman na ang kumpanya ko ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito. Ayaw ko namang palayasin kayo ng walang kahit ano. This is 100,000 pesos. Malaking tulong na ito para makahanap kayo ng ibang matitirhan, baka sa probinsya o kung saan mas bagay ang pamumuhay nyo. Tanggapin mo na ito bilang tulong ko, bilang pagtanaw ng utang na loob sa pinagsamahan natin dati. Tumingin si Rosa sa sobre pagkatapos ay sa mga mata ni Carmela. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang puso, hindi dahil sa silaw ng pera, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang taong kaharap niya ay tinatangkang bilhin ang kanyang dangal at ang tanging tahanang nagbigay sa kanya ng seguridad. Dahan-dahang tumayo si Rosa at naglakad patungo sa kanilang maliit na kusina. Kumuha siya ng isang basong plastik na kupas na ang kulay at nilagyan ito ng tubig mula sa pitsel. Ito lang ang kaya kong maialok sa iyo, Carmela. Tubig para mapawi ang uhaw mo sa paglalakbay. Ang tinig ni Rosa ay nanatiling matatag. Walang bakas ng galit, ngunit puno ng bigat. Inilapag niya ang baso sa harap ni Carmela. Ang tubig sa loob nito ay malinaw, tila sumasalamin sa kalinisan ng kalooban ng matanda. Salamat sa alok mong pera, pero hindi namin kailangan iyan. Ang lupang ito ay maaring sa inyo, sa papel, pero ang bahay na ito ay binuo namin ng pagmamahal at pawis. Hindi mabibili ng 100,000 ang bawat alaala na nakabaon sa mga pader na ito. Ang mukha ni Carmela ay agad na nagbago. Ang mapagpanggap na pag-aalala ay napalitan ng isang mapanuyang tawa na tumagos sa katahimikan ng silid. Rosa, huwag kang magmalinis. Labandera ka lang. Isang pirasong labandera na amoy sabon at amoy araw araw-araw. Ano ang ipagmamalaki mo? Ang anak mong hamak na engineer lang sa construction site o ang manugang mong walang silbi kundi ang tumulong sa'yo sa paglalaba? You are being impractical. Kapag dumating ang mga bulldozer dito, wala kang magagawa kundi ang umiyak sa kalsada.
Don't be a martyr, it doesn't suit your social status. Kinuha ni Carmela ang baso ng tubig at sa halip na inumin, ay dahan-dahan itong ibinuhos sa sahig sa paanan ni Rosa. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang insulto na kumalat sa semento. Sayang ang effort ko na pumunta rito. You choose to be poor, then stay poor. Pero tandaan mo, Rosa, kapag kinuha ko ang gusto ko, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Leo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa hamba ng pintuan. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy para pigilan ang sarili sa pagsugod. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat pangmamaliit sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa ang dugo ay nananalaytay sa kanyang mga ugat sa tindi ng puot na kanyang nararamdaman. Gusto niyang pumasok at itaboy ang babaeng iyon, ngunit ang pigil na paghikbi ni Rosa sa loob ay nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng nagngangalit na galit ni Leo, isang pamilyar na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Nang lumingon siya, nakita niya ang mga mata ni Clara, malamig matalim at tila ba may dalang mensahe na hindi pa oras para magpakita. Hanggang kailan nila kayang panoorin ang unti-unting pagdurog sa kanilang pamilya bago sila tuluyang gumanti. Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng gusali ng Buentebella Group ay tila pagyanig sa pundasyon ng katahimikang matagal na niyang pinili. Ang amoy ng mamahaling kape at ang malamig na hangin mula sa mga aircon ay sumalubong sa kanya isang mundong malayo sa bango ng sabon at init ng araw sa kanilang maliit na bakuran. Suot ang isang itim na business suit na matagal na niyang itinago sa kailaliman ng kanyang aparador. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid at ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng talim na tila kayang humiwa sa kahit anong balakid. Ang mga empleyadong nakakakilala sa kanya ay tila naging mga estatwa sa gulat. Habang ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay nagsilbing babala na ang tunay na reyna ay nagbalik na para bawiin ang kanyang trono. Nang bumukas ang malaking pinto ng opisina ng CEO, ang kanyang ama na si Don Vicente Buentebella ay hindi man lamang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sapat na upang marinig ang bawat paghinga, isang tensyong namamagitan sa dalawang taong may parehong dugong nananalaytay ngunit may magkaibang prinsipyo sa buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang inalis ni Vicente ang kanyang salamin at tumitig sa anak. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na nakapaligid sa kanila. So the prodigal daughter has finally realized that the world of the poor is not as romantic as she thought. Ano ang kailangan mo, Clara? Isang tseke. O gusto mo nang bumalik sa pamilyang tinalikuran mo para sa isang lalaking walang maibibigay sa'yo, kundi kahirapan? Ang tinig ni Vicente ay walang emosyon. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang sugatan ang dangal ni Clara. Hindi ako narito para sa pera mo, Papa. Narito ako para sa hustisya. Ang tinig ni Clara ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Lumapit siya sa harap ng lamesa ng kanyang ama at ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito. I'm ready to take my place in the board. I'm ready to manage the National Bank. But I have conditions. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vicente. Conditions. Ikaw ang lumapit sa akin, Clara. You have no leverage. Bakit ko ibibigay sa iyo ang kapangyarihang matagal mong isinuka? Because I am a Buentebella. At alam mo na ako lang ang may kakayahang linisin ang mga dumi sa loob ng bangko na hinahayaan mong mabulok. Give me 1 month. Isang buwan para patunayan na mas magaling ako sa lahat ng mga tauhan mong puro pasikat lang ang alam. If I fail, I will marry whoever you want and I will stay in this golden cage forever. But if I succeed, the bank is mine to run. My rules, my decisions.
Tila nagustuhan ni Vicente ang hamon. Ang ambisyon at katigasan ng ulo ni Clara ay ang mga katangiang nakikita niya sa kanyang sarili. Deal. 1 month. You start as the executive vice president. Go to the bank now. May naghihintay na problema roon na hindi malutas-lutas ng kasalukuyang manager. Let's see how your heart for the poor will help you in the world of sharks. Pagdating ni Clara sa National Bank, ang mga staff ay tila natatarantang langgam sa pagdating ng isang Buentebella. Dumiretso siya sa opisina ng general manager at hiningi ang listahan ng lahat ng mga bad debts at blacklisted borrowers. Habang binubuklat ang mga dokumento, isang pamilyar na pangalan ang tila nagliyab sa paningin ni Clara Carmela, Development and Real Estate Group. Ayon sa mga records, ang kumpanya ni Carmela ay may utang na aabot sa daan-daang milyon at ang kanilang mga ari-arian ay nakasanla na sa bangko. Ngunit sa halip na i-foreclose ang kasalukuyang manager, ay patuloy na binibigyan si Carmela ng extension at mga pabor na labas sa pulisya ng kumpanya. Ramdam ni Clara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi lamang pala pagkatao ni Nanay Rosa ang dinudurog ni Carmela, kundi pati ang integridad ng bangkong pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Sino ang nag-apruba ng huling extension ng Carmela Group? Tanong ni Clara sa manager na pawis habang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo, isang autoridad na hindi matatanggihan. Ma'am, clients po sila ng papa niyo for a long time. It's just a standard procedure for VIPs, ang nauutal na sagot ng manager. VIPs, isang kumpanyang hindi na kayang magbayad ng interes ay hindi VIP. They are a liability. Clara closed the folder with a sharp movement that echoed through the quiet office. Mula sa araw na ito, bawat transaction ng Carmela Group ay dadaan sa akin at tawagan niyo si Doña Carmela. Tell her that her grace period is over. Nang lisanin ni Clara ang bangko ang gabi, ay nagsisimula ng bumalot sa lungsod. Habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay punong-puno ng bula ng sabon, ngayon ay may hawak ng kapangyarihang kayang bumawi ng lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang mensahe mula kay Leo ang nagpatigil sa kanyang diwa. Isang simpleng text na nagsasabing, "Nasaan ka? May sakit si nanay, kanina ka pa niya hinahanap." Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Ang tagumpay sa mundo ng kapangyarihan ay may kaakibat na presyong hindi niya inaasahan. Habang pilit niyang binabalanse ang kanyang dalawang buhay, isang tanong ang pilit na gumagambala sa kanyang isipan. Sa pagpili ko bang gamitin ang krudo at bakal ng aking nakaraan para ipaglaban ang aking pamilya? Unti-unti ko na bang nilalason ang bawat amoy ng sabon at pag-ibig na nagligtas sa aking kaluluwa? Ang bawat pag-ikot ng kamay ng lumang orasan sa dingding ay tila mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala kay Clara sa kanyang dalawahang buhay. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling blazer sa loob ng tricycle bago pa man siya makarating sa kanto ng kanilang kalye. Ang amoy ng mamahaling pabango na kumapit sa kanyang balat ay pilit niyang tinatakpan sa pamamagitan ng pagpahid ng banyong may amoy ng murang sabon na panlaba. Sa dilim ng gabi, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng kasinungalingan habang ang bawat hakbang niya patungo sa kanilang maliit na pintuan ay punong-puno ng kaba at pag-aalinlangan. Nadatnan niya si Leo na nakaupo sa tabi ni Nanay Rosa na kasalukuyang natutulog nang mahimbing sa ilalim ng makapal na kumot. Ang paminsan-minsang pag-ubo ng matanda ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa konsensya ni Clara. Agad siyang lumapit at hinipo ang noo ng kanyang biyenan. Ang init na dumampi sa kanyang palad ay sapat na upang malaman niyang hindi pa bumababa ang lagnat nito. "Saan ka ba galing, Clara? Kanina pa kita hinihintay." Ang tinig ni Leo ay mababa, walang galit, ngunit puno ng pagod at isang uri ng distansya na hindi kailanman
naramdaman ni Clara noon. Hindi man lamang siya tiningnan ng asawa na natili ang mga mata nito sa maputlang mukha ni Rosa. I'm sorry, Leo. Nag-overtime lang ako sa nilalabhan kong mga kurtina para sa isang bagong client. Alam mo naman na kailangan natin ng pandagdag sa pambili ng gamot ni nanay. Ang mahinang tugon ni Clara habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang bag sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan dahil alam niyang ang mga kamay niya ay hindi hawak ang sabon kundi ang kapalaran ng isang korporasyon. Tumingin si Leo sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. May nakita akong ganitong card sa bulsa ng jacket mo noong nilalabhan ko ito kanina, Clara. Isang business card na may gintong tatak, ang pangalang Fuente Bella Group ay nakaukit doon sa paraang tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Sino ang nagbigay nito sa iyo? At bakit ang bango-bango mo yata pag-uwi? Gayong sabi mo ay galing ka sa paglalaba. Napatigil ang mundo ni Clara. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw habang pilit na naghahanap ng palusot ang kanyang isipan. Nakita ko lang yan sa basurahan sa labas ng bangko, Leo. Akala ko kasi ay pwedeng paglaruan ng anak natin o kaya ay pang-scratch pad. At tungkol sa amoy, baka dahil lang iyon sa mga sabon na ginamit ko iba-iba kasi ang hiningi ng client. Hindi na sumagot si Leo, ngunit ang katahimikang namagitan sa kanila ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Alam ni Clara na ang tiwala ay tila isang kristal na nagsisimula nang magkaroon ng lalamat. Sa gitna ng tensyong ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang mga patak na tumatama sa bubong na yari sa yero ay gumagawa ng isang magulong musika na tila sumasalamin sa gulo sa loob ng puso ni Clara. Maya-maya pa ang tubig ay nagsimulang tumulo mula sa butas na bahagi ng kanilang kisame, direkta sa paanan ng kama ni Nanay Rosa. Agad na kumilos si Leo para kumuha ng balde, habang si Clara naman ay mabilis na kumuha ng mga basahan. Sa gitna ng pagmamadaling masagip ang kanilang gamit mula sa ulan, nagkadampi ang kanilang mga kamay. Ang init ng balat ni Leo ay tila isang kuryenteng nagpagising sa mga alaala ni Clara. Ang mga gabing wala silang pera, ngunit puno ng tawanan ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng ulan. Dahan-dahang inabot ni Leo ang mukha ni Clara, ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa pisngi ng asawa. Clara, kahit anong mangyari, huwag kang magsisinungaling sa akin. I don't care if we stay poor forever, basta't magkakasama tayo at walang itinatago. Ikaw at si nanay ang buhay ko. Ang bawat salita ni Leo ay puno ng pagsusumamo, isang kilig na may kasamang hapdi na nagpapaiyak kay Clara. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Leo, dinaramdam ang tibok ng puso ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang ulan ay tila naging isang kumot na nagbibigay sa kanila ng panandaliang proteksyon mula sa malupit na mundo. Kinabukasan ng sikat ng araw ay tila isang mapanghusgang mata na nagmamasid sa bawat kilos. Kailangang umalis ng maaga ni Clara para sa isang mahalagang meeting sa bangko tungkol sa kaso ni Carmela. Nagpaalam siya kay Leo nang may kasamang mahigpit na yakap, isang yakap na tila bahuli na nilang pagkakataon. Ngunit hindi alam ni Clara na si Leo ay nanatiling nakatayo sa likod ng kanilang bintana, pinagmamasdan ang kanyang paglakad palayo. Habang naghihintay si Clara sa kanto, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang pagbukas ng pinto nito at ang paglabas ng isang lalaking nakauniporme na yumukod sa kanya ay tila isang eksena mula sa isang pelikula na hindi kailanman naging bahagi ng buhay ng isang simpleng asawa. Sumakay si Clara at ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo, nag-iiwan ng usok na tila isang itim na tabing sa katotohanan. Mula sa malayo nakatayo si Leo, hawak ang isang basong tubig para kay Nanay Rosa.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bakas ng gulong ng sasakyan sa putikan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paulit-ulit na tanong na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Sino ka ba talaga, Clara? At sa bawat pagtakbo ng sasakyang yon, gaano kalayo na nga ba ang narating mo mula sa piling ko na hindi ko na namamalayan na nawawala ka na? Ang bawat piga ni Nanay Rosa sa mga basang damit ay tila pagpiga na rin sa kanyang sariling lakas na unti-unti nang nauubos. Ang hapon ay balot ng matinding init at ang hanging umiihip ay hindi nagdadala ng ginhawa kundi alikabok na dumidikit sa kanyang pawisang balat. Ngunit ang mas matinding pasakit ay ang katahimikan ng gripo sa kanilang likuran. Ang bawat pagpihit niya sa bakal na hawakan ay nagbubunga lamang ng hanging tila nagmamakaawa, walang kahit isang patak ng tubig na lumalabas upang pawiin ang uhaw ng tuyot na lupa o linisin ang mga tumpok ng labada. Nalaman na lamang ng buong barangay na ang Carmela Development Group ay nagpadala ng mga tauhan upang putulin ang daloy ng tubig sa kanilang hanay ng mga kabahayan sa ilalim ng dahilan na ang tubo ay kailangang ayusin para sa itatayo nilang bagong subdibisyon. Ngunit alam ni Rosa ang katotohanan. Ito ay isang lason na sadyang ibinuhos ni Carmela upang itaboy sila sa kanilang tahanan nang hindi gumagamit ng dahas kundi sa pamamagitan ng pagkitil sa kanilang pinakapangunahing pangangailangan. Imbes na sumuko, kinuha ni Rosa ang 2 malaking balde at ang isang batya. Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod at ang matinding kirot sa kanyang likuran, binuhat niya ang mga ito patungo sa malapit na sapa sa dulo ng kalsada. Ang bawat hakbang niya sa mabatong daan ay tila paghila sa isang mabigat na kadena ng kahirapan. Ang kanyang mga daliri na dati nang nagnanaknak dahil sa matapang na sabon ay lalong namuti at nangulubot habang nilubog niya ang mga ito sa malamig at hindi gaanong kalinisan na tubig ng sapa. Nay, bakit kayo naririto? Akin na po ang mga balde na yan. Isang kapitbahay ang sumubok na tumulong, ngunit umiling ang matanda. Salamat, Ineng, pero kailangang matapos ang mga labadang ito. Hindi pwedeng mabulok ang mga damit ng mga client ko, lalo na't kailangan namin ang pambayad sa upa. Ang boses ni Rosa ay halos bulong na lamang tuyot ang kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang determinasyon ay kasing tigas ng mga bato sa paligid. Habang ang sikat ng araw ay unti-unting naglalaho at napapalitan ng malamig na simoy ng gabi, ang katawan ni Rosa ay nagsimulang magrebelde. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat tunog sa paligid ang huni ng mga kuliglig at ang agos ng tubig ay tila naging malayo at malabo. Ang huling nadama niya ay ang bigat ng isang basang kumot sa kanyang mga kamay bago ang lahat ay naging itim. Ang kanyang pagbulagta sa pampang ng sapa ay walang ingay na nilikha maliban sa marahang pagbagsak ng kanyang katawan sa malambot na putik at ang pagkalat ng mga damit na kanyang pinaghirapan sa maduming tubig. Samantala, sa loob ng isang malamig at marangyang opisina, si Clara ay nakaupo sa harap ng mga screen na nagpapakita ng pagbaba ng stocks ng Carmela Group. Ang kanyang mga mata ay walang pagod, bawat galaw ng kanyang daliri sa keyboard ay tila paghila sa mga pisi ng isang bitag. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapanalo sa mundo ng negosyo, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang batok. Isang uri ng kaba na hindi maipaliwanag, na tila ba ang bawat segundong lumilipas ay may kinukuha sa kanyang kaluluwa. Tumunog ang kanyang telepono at ang pangalan ni Leo ang lumitaw sa screen. Sa bawat pag-vibrate ng device sa ibabaw ng lamesang marmol, ang kaba ni Clara ay lalong tumindi. Nang sagutin niya ang tawag, ang tanging narinig niya ay ang mabilis at putol-putol na paghinga ng kanyang asawa, kasunod ang isang boses na punong-puno ng takot at pighati. Clara, si Nanay. Wala siyang malay nang mahanap sa sapa. Isinugod namin siya sa ospital pero hindi siya nagigising. Clara, nasaan ka na ba? Ang boses ni Leo ay nauwi sa isang mahinang hikbi
Isang tunog na nagpaguho sa mundo ng kapangyarihan na pilit itinatayo ni Clara. Nabitawan ni Clara ang kanyang ballpen at ang paggulong nito sa sahig ay tila ba ang pagtakbo ng kanyang natitirang panahon. Ang mga dokumento ng tagumpay sa harap niya ay naging walang kwentang piraso ng papel. Habang mabilis siyang tumatakbo palabas ng opisina, hindi na niya pinansin ang mga empleyadong nagtataka sa kanyang anyo. Ang tanging nasa isipan niya ay ang mukha ni Nanay Rosa, ang mukhang puno ng amoy ng sabon at pagmamahal na ngayon ay pilit na nilalabanan ang kadiliman. Sa kanyang pagmamadali, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang konsensya. Sa paghahanap ko ba ng paraan para itumba ang kaaway, hinayaan ko bang ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ang siyang unang bumagsak? Sa gitna ng daan patungo sa ospital, ang tanging kasama ni Clara ay ang nakabibinging katahimikan ng isang pagsisising maaaring huli na ang lahat. Ang amoy ng antiseptiko at malamig na hangin sa loob ng puting silid ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Clara. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Nanay Rosa, pinagmamasdan ang bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng matanda. Ang bawat pag-ilaw ng monitor sa tabi ng kama ay nagsisilbing babala ng isang buhay na tila isang kandilang unti-unti nang nauubos sa gitna ng unos. Kinuha ni Clara ang kamay ni Rosa, ang mga kamay na naging katuwang niya sa bawat pangarap, ang mga kamay na kahit pagod ay laging may dalang haplos ng pag-asa, ngunit ngayon ay malamig at tila wala ng lakas. Dahan-dahang imulat ni Rosa ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin ay nananatiling malabo sa ilalim ng maputing ilaw. Nang makita niya ang mukha ni Clara, nabasa ng luha, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang labi. "Clara anak, bakit ka umiiyak?" Ang boses ni Rosa ay tila isang malayo at mahinang bulong-tuyot at kapos sa hininga. "Huwag mo na akong alalahanin. Sayang ang bayad dito sa ospital, iwi niyo na ako. Marami pa tayong labada na kailangang matapos, baka magtampo ang mga client natin. Nay, please, huwag niyo munang isipin ang labada." Ang boses ni Clara ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at pagsisisi. "Magpahinga lang kayo rito. Ako na ang bahala sa lahat. Gagaling kayo, Nay. Pangako hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo." Dahan-dahang umiling si Rosa, ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa palad ni Clara. "Hindi ako natatakot para sa sarili ko, anak. Natatakot ako na baka maging pabigat ako sa inyo ni Leo. Alam kong nahihirapan na kayo." Ang bawat salita ni Rosa ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Clara, isang paalala ng kadakilaan ng isang ina na kahit sa huling sandali ay ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip. Sa sandaling iyon, kumuha si Clara ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang sinimulang punasan ang mga kamay ni Rosa. Ang bawat haplos niya sa mga nagnanaknak na daliri at magaspang na palad ng biyenan ay isang ritual ng paggalang at pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan sa mundo ay walang saysay kumpara sa pagkakataong mapagsilbihan ang babaeng itinuring siyang tunay na anak. Ang amoy ng sabon mula sa bimpo ay humalo sa amoy ng gamot, isang pamilyar na halimuyak na tila nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa kanilang dalawa. Nang makatulog muli, si Rosa tumayo si Clara at lumabas ng silid. Nadatnan niya si Leo sa pasilyo, nakasandal sa pader at nakatakip ang mukha ng kanyang mga palad. Ang panginginig ng mga balikat ni Leo ay sapat na upang malaman ni Clara ang lalim ng pighati ng kanyang asawa. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit si Leo, dinaramdam ang bawat tibok ng puso nito na punong-puno ng takot. "I promise you, Leo, tatapusin ko na ito. Hindi na muling luluha si nanay nang dahil sa kanila." Ang tinig ni Clara ay wala ng bakas ng kahinaan. Ito ay malamig, matigas at puno ng determinasyon. Naglakad si Clara
patungo sa dulo ng pasilyo kung saan ang malaking bintana ay nakaharap sa nagniningning na mga ilaw ng lungsod. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang itinalayp ang numero ng Board of Directors ng Buentebella Group. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim ng gabi. Tila ba nakikita niya roon ang pagbagsak ng imperyo ni Carmela. "This is Clara Buentebella. I want an emergency board meeting in 1 hour." Hindi ito isang pakiusap, ito ay isang utos. "Prepare the documents for the foreclosure of the Carmela Group's properties. Everything, mula sa kanyang bahay hanggang sa huling piraso ng kanyang lupa. I want her to feel exactly how it feels to have no roof over your head." Nang ibaba ni Clara ang telepono, ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang huling nakita ni Clara bago siya tuluyang umalis sa ospital ay ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin, isang babaeng handang sumunog sa sarili niyang mundo para lamang mabigyan ng hustisya ang mga taong minamahal niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapasya, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nag-iwan ng isang tanong na hindi niya magawang sagutin. Sa sandaling matapos ang digmaang ito, at makuha mo na ang iyong paghihiganti, matatandaan mo pa kaya ang amoy ng sabon at pag-ibig na nagligtas sa iyong kaluluwa, o magiging katulad ka na rin ng mga halimaw na pilit mong iginigiba? Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang suot, ngunit sa mundong ito ng mga buwaya, ang simpleng tela ay tila isang imbitasyon para tapakan ang iyong pagkatao. Naglakad si Clara patungo sa main entrance ng National Bank, ang punong tanggapan ng imperyong pinamamahalaan ng kanyang pamilya. Suot niya ang isang lumang t-shirt na may mantsa pa ng Clorox at isang kupas na pantalon. Ang kanyang hitsura ay tila isang karaniwang labandera na naligaw sa gitna ng kagubatan ng bakal at salamin. Ang malamig na hangin mula sa loob ng gusali ay humalik sa kanyang balat, ngunit ang mas malamig na pagtanggap ng mga tao sa paligid ang tunay na gumising sa kanyang diwa. Nang makarating siya sa VIP lounge, agad na humarang ang isang security guard na may pag-aalinlangan sa mga mata. "Ma'am, baka po naliligaw kayo. Ang linya po para sa mga ordinaryong transaksyon ay nandoon sa labas sa kabilang panig ng gusali." Ang tinig ng gwardiya ay pilit na ginagawang magalang, ngunit bakas ang pangmamata sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang mantsadong damit ni Clara. Ngumiti lamang si Clara, isang ngiting may dalang lihim na hapdi. "Nais ko sanang makausap ang general manager tungkol sa isang account. May kailangan lang akong linawin." Bago pa man makasagot ang gwardiya, isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas mula sa isang marangyang silid. Si Mr. Salvador, ang general manager na matagal nang pinagtitiwalaan ni Vicente Buentebella, ay tumingin kay Clara mula ulo hanggang paa. Ang bawat ukit ng panghahamak ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. "What is the meaning of this? Bakit may nakapasok na ganitong klase ng tao sa lounge ko, mister?" Salvador's voice was loud enough to attract the attention of other wealthy clients in the room. He walked towards Clara, waving a silk handkerchief in front of his nose, as if the smell of a commoner was an assault to his senses. "Mom, look at yourself. You are wasting our time. This is a place for high-net-worth individuals, not for people who smell like laundry soap and sweat. Do you even have a bank account? Do you even know how many zeros are in a million? Kung narito ka para humingi ng limos o mag-apply bilang janitress, go to the Human Resources Department at the back. Don't bring your poverty here." Huminga ng malalim si Clara, dinaramdam ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba nagnanais sumigaw. Naalala niya si Nanay Rosa, ang matandang babaeng itinulak sa sahig ng bangkong ito, ang babaeng mas malinis pa ang kaluluwa kaysa sa lahat ng mga taong nakasuot ng seda sa paligid niya. "Manager Salvador, hindi mo ba muna tatanungin ang pangalan ko bago mo ako itaboy?"
Ang tinig ni Clara ay nanatiling kalmado, isang katahimikang tila nagbababala ng isang papalapit na dilubyo. Ang tawa ni Mr. Salvador ay pumailan lang sa silid-puno ng kabastusan. Your name. Your name doesn't matter unless it starts with a title or ends with a billion. Now leave before I call the police to drag you out. Nakakahiya sa mga totoong VIP na narito. Look at Doña Carmela over there. She is a real client. Hindi tulad mo na mukhang basahan. Tumingin si Clara sa sulok kung saan nakaupo si Carmela, nakasalukuyang nakikipag-usap sa isang teller habang nagmamalaki ng kanyang mga alahas. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang kanyang lumang pitaka mula sa bag. Ang bawat pagkilos niya ay dahan-dahan, tila ba nais niyang namnamin ang bawat segundo ng kahihiyang ibinibigay sa kanya. Inilabas niya ang isang itim na card na may gintong ukit ng pamilya Buentebella, ang black card na tanging ang mga direktang tagapagmana lamang ng korporasyon ang nagmamay-ari. Ipinatong ni Clara ang card sa ibabaw ng lamesang marmol ni Mr. Salvador. Ang tunog ng card sa ibabaw ng matigas na ibabaw ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ng manager. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay bumalot sa buong lounge. Ang mga mata ni Mr. Salvador ay halos lumabas sa kanilang mga socket habang binabasa ang pangalang nakaukit sa ginto Clara Buentebella. Ang kanyang muka ay agad na nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang pirma sa likod ng card, isang pirma na kayang magtanggal sa kanya sa trabaho sa loob lamang ng isang segundo. Ma'am Clara, I didn't know. Ang nauutal na boses ni Mr. Salvador ay halos hindi na marinig. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay napalitan ng isang nakakaawang pagyuko. Clara leaned forward, her eyes locking into his, with a coldness that could freeze the blood. You didn't know. So ang ibig mo bang sabihin ang paggalang ay ibinibigay mo lamang sa mga taong sa tingin mo ay mapapakinabangan mo? Ang bangkong ito ay itinayo ng lolo ko para pagsilbihan ang lahat, hindi para maging palaruan ng mga mapangapi. Manager Salvador, pack your things. You are no longer part of this institution. At tungkol kay Doña Carmela, sabihin mo sa kanya na ang bagong management ay hindi tumatanggap ng mga VIP na may utang na hindi nababayaran. Nang lumingon si Clara, nakita niya si Carmela na nakatayo ang kanyang baso ng champagne ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang takot sa mga mata ni Carmela ay sapat na kabayaran para sa mga luhang ibinuhos ni Nanay Rosa sa sahig na ito. Ngunit habang naglalakad si Clara palabas ng VIP lounge, ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa simpleng buhay na kanyang kinalakihan at pagpasok sa isang digmaang hindi na niya maaaring talikuran. Sa labas ang sikat ng araw ay tila isang maputlang paalala ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang pagbawi ng kapangyarihan, ilang puso pa kaya ang madudurog bago niya mahanap ang tunay na kapayapaan. At higit sa lahat kapag nalaman ni Leo ang ginawa niya sa loob ng bangkong ito, mananatili pa kaya ang pag-ibig sa gitna ng mga lihim na tila ba naging isang malalim na bangin sa pagitan nila? Ang bawat dampi ng gintong tinta sa mamahaling papel ng imbitasyon ay tila pag-ukit ng isang tadhana na hindi na mababago. Sa loob ng kanyang malawak na opisina sa itaas na palapag ng Buentebella Tower, pinagmamasdan ni Clara ang bawat detalye ng Grand Charity Gala na kanyang inorganisa. Ang disenyo ay elegante marangya at puno ng kapangyarihan, isang kabaligtaran ng payak na pamumuhay na kanyang kinalakihan sa piling ni Nanay Rosa at Leo. Ngunit sa likod ng kislap ng mga salitang nakalimbag, may nakatagong patibong na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang imbitasyong ito ay hindi lamang para sa isang gabi ng sayawan at donasyon. Ito ay ang pisi na hihila kay Doña Carmela patungo sa kanyang sariling kapahamakan.
Habang hinahawakan ni Clara ang huling imbitasyon na nakalaan para sa pamilya ni Carmela, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng krus na kanyang piniling pasanin. Alam niyang sa sandaling ipadala niya ito, wala nang balikan. Ang bawat hakbang niya patungo sa paghihiganti ay tila uanta-unting naglalayo sa kanya sa amoy ng sabon at araw na nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyong iuntay-unti, nang nababalot ng katahimikan at pangamba, si Doña Carmela ay hindi mapakali. Ang bawat tawag sa kanyang telepono mula sa mga creditors ay tila tunog ng isang batingaw na nagbabadya ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga alahas ay isa-isa nang nawawala sa kanyang mga daliri na isangla na para lamang mapanatili ang mapagpanggap na karangyaan ng kanyang tahanan. Ang tanging pag-asa niya ay ang makuha ang tiwala ng bagong CEO ng National Bank. Ang misteryosong tagapagmana na balita ay sisipot sa darating na gala. Kailangan ko ang imbitasyong yun, ang bulong ni Carmela sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod na pilit tinatakpan ng makapal na makeup. Kung makakausap ko ang bagong Buentebella, maisasalba ko ang kumpanya. Hindi ako pwedeng bumalik sa putikan. Hinding-hindi ako magiging katulad ni Rosa na isang hamak na labandera lamang. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanghamak kahit na ang lupang kinatatayuan niya ay nagsisimula ng gumuho. Nang gabing iyon, umuwi si Clara sa kanilang maliit na bahay. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa tensyon ng kanyang isipan nang makita niya si Leo na naghihintay sa kanya sa labas, nakaupo sa tapat ng kanilang pintuan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Agad na lumapit si Leo at kinuha ang bag ni Clara. Ang kanyang haplos sa balikat ng asawa ay puno ng pag-aalala at lalim ng pagmamahal. Masyado kang nagpapakapagod sa trabaho, Clara. Tignan mo ang mga mata mo. Wala nang sapat na pahinga, ang mahinang sabi ni Leo. Inakay niya ang asawa sa loob at pinaupo sa kanilang lumang sopa. Kinuha ni Leo ang mga kamay ni Clara at dahan-dahang hinilot ang bawat daliri nito. Ang init ng palad ni Leo at ang amoy ng kanyang balat ay tila isang gamot na nagpapahinto sa mundo ni Clara. Sa sandaling iyon, walang Buentebella Group, walang bangko at walang Doña Carmela. Mayroon lamang silang dalawa nagdadamayan sa gitna ng hirap ng buhay. I'm okay, Leo. Malapit na ring matapos ang malaking project na ito. Pagkatapos nito, magbabakasyon tayo kasama si Nanay Rosa. Ang pagsisinungaling ni Clara habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ang bawat tibok ng puso ni Leo ay tila isang paalala ng kanyang mga pangarap na mamuhay ng simple. Ramdam niya ang kilig at sakit na magkahalo sa kanyang dibdib. Ang kilig sa piling ng lalaking mahal niya at ang sakit sa lihim na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang hinalikan ni Leo ang noo ni Clara. Ang kanyang mga bisig ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon. Magpahinga ka na, mahal. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na nagpaiyak kay Clara sa loob ng kanyang puso. Kinabukasan, isang mensahero ang dumating sa pintuan ni Doña Carmela. Ang pag-abot ng isang itim na sobre na may gintong tatak ay tila isang milagro para sa babaeng desperada. Sa manginginig na mga kamay, binuksan ni Carmela ang imbitasyon. Ang bawat salita ay binasa niya nang paulit-ulit. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nabalot ng isang mapanuyang ng ngiti. Sabi ko na nga ba, hindi ako pababayaan ng tadhana, ang wika ni Carmela na may halong tagumpay. Iimbitahan nila ako dahil kailangan nila ang impluwensya ko. Maghanda ka, Rosa. Kapag nakuha ko ang pabor ng mga Buentebella, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang bahay sa kalyang ito. Hindi alam ni Carmela na sa kabilang linya pinapanood ni Clara ang bawat galaw niya sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Ang bawat kislap ng pag-asa sa mga mata ni Carmela
ay bahagi lamang ng plano ni Clara. Habang hinahanda ni Clara ang kanyang sarili para sa gabi ng gala, isang huling tingin ang ibinigay niya sa larawan nila ni Leo na nasa kanyang pitaka. Ang gabi ng imbitasyong ito ay hindi lamang para sa hustisya. Ito ang gabi kung saan ang bawat kasalanan ni Carmela ay sisingilin ng buo. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na gumagambala sa kanyang isipan sa sandaling bumukas ang mga pinto ng ballroom at magkaharap sila ni Carmela. Sapat ba ang kanyang lakas para harapin ang katotohanang ang tagumpay na ito ang maaaring maging mitya ng pagkawala ng tanging lalaking nagpahalaga sa kanyang tunay na pagkatao? At kapag ang lahat ay nalaman na ni Leo, mayroon pa kayang matitirang puwang para sa patawad sa gitna ng mundong binuo sa itaas ng mga lihim at paghihiganti? Ang bawat hakbang ni Leo sa loob ng malawak na bakuran ng mansyong Buentebella ay tila pagtapak sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang iiral. Ang sikat ng buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa mga estatwang marmol at malalawak na hardin na tila walang katapusan. Ang kanyang mga kamay na sanay sa krudo at bakal sa construction site ay nanginginig sa gilid ng kanyang pantalon, nararamdaman ang matinding kaibahan ng kanyang pagkatao sa karangyaang nakapaligid sa kanya. Sinundan niya ang sasakyang kumuha kay Clara. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay may kasamang pait ng pagdududa na pilit niyang pinatahimik sa loob ng mahabang panahon. Nang marating niya ang tapat ng malaking pinto ng silid-aklatan, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at ang marahang pag-ikot ng bisagra ay naging tanging tunog sa gitna ng gabi. Doon sa ilalim ng nagniningning na chandelier, nakita niya ang kanyang asawa. Hindi ito ang Clara na kasama niya sa paglalaba. Hindi ito ang Clara na simpleng t-shirt lamang ang suot. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng seda, nakatayo sa likod ng isang mesa na yari sa mahal na kahoy at may hawak na awtoridad na tila kayang magpabagsak ng isang kaharian. Clara. Ang pagbigkas ni Leo sa pangalan ng asawa ay halos isang bulong na lamang puno ng pighati at hindi maipaliwanag na sakit. Ang kanyang boses ay gumaralgal, tila ba bawat titik ay may kasamang dugo mula sa sugat ng kanyang pagtitiwala. Napalingon si Clara at ang kislap ng gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang malalim na lungkot. Leo, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang tinig ay nanginginig, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga papeles na kanyang hawak. Lumapit siya sa asawa, ngunit bawat hakbang niya ay tila nagpapalayo kay Leo. So, totoo nga. Ang bawat business card, ang bawat overtime na sinasabi mo, ang bawat amoy ng mamahaling pabango sa damit mo, lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Sino ka ba talaga? Clara? Ako ba ang asawa mo o isa lang akong tau-tauhan sa dula-dulaan ng buhay mo? Leo's eyes were red-hot. Tears were now streaming down his face, falling onto his calloused hands. Mas masakit pa ito sa sampal, Clara. Pakiramdam ko naging maliit akong tao sa sarili kong paningin dahil hindi ko man lang nalaman na ang asawa ko pala ay isang prinsesa habang pinagmumukha mo akong tanga. Leo, please listen to me. Clara reached out her fingers, trembling as she tried to touch Leo's arm, but he flinched and stepped back. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Tinalikuran ko ang mundong ito dahil sa'yo, dahil sa pagmamahal ko sa inyo ni Nanay Rosa. Pero nung makita ko si Nanay sa sahig ng bangkong iyon, nung makita ko kung paano siya tapakan ni Carmela, dahil lang sa mahirap tayo, nalaman ko na ang pag-ibig ko ay hindi sapat para protektahan kayo kung wala akong kapangyarihan. Lumapit si Clara at kinuha ang isang lumang litrato. Mula sa kanyang pitaka, ang litrato ng mga kamay ni Nanay Rosa na puno ng sugat at kalyo mula sa ilang dekadang pagtatrabaho. Tumingin ka rito, Leo.
Ang mga kamay na ito ang nagpalaki sa'yo. Ang mga kamay na ito ang humahaplos sa atin gabi-gabi. Pero para sa mga taong tulad ni Carmela, ang mga kamay na ito ay basura. Ang gintong nakapaligid sa atin ngayon, wala itong kwenta sa akin. Gagamitin ko lang ito para siguraduhin na hinding-hindi na muling yuyuko si nanay sa harap ng kahit sino. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng mga buwentebela para iparamdam kay Carmela ang bawat patak ng luha ni Nanay Rosa. Natigilan si Leo. Ang kanyang galit ay tila uent-unting natunaw sa harap ng matinding determinasyon sa mga mata ni Clara. Nakita niya ang sakripisyo ng kanyang asawa, ang pagpayag nitong bumalik sa hawla ng nakaraan para lamang sa hustisya ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Leo, kinuha ang nanginginig na mga kamay ni Clara at inilapit ito sa kanyang mukha. Naramdaman ni Clara ang init ng balat ni Leo at ang basa ng kanyang mga luha. Hindi ko kailangan ng pera mo, Clara. Hindi ko kailangan ng mansyong ito. Ang boses ni Leo ay naging malambot, isang tunog ng pagsuko sa pag-ibig na mas matibay pa sa kahit anong lihim. Pero kung ito ang tanging paraan para mabigyan ng dangal si nanay, kung kailangan nating lumaban sa mundong ito ng mga buwaya, hindi kita hahayaang mag-isa. Hindi ako sasama sa iyo dahil sa yaman ng mga buwentebela, kundi dahil ako ang asawa mo. Ako ang kakampi mo sa bawat laban. Isinandal ni Clara ang kanyang noo. Sa balat ni Leo dinaramdam ang tibok ng puso ng lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng tahanan. Sa gitna ng marangyang silid na iyon, ang amoy ng luma at malamig na hangin ay tila napalitan ng pamilyar na init ng kanilang pagmamahalan. Ang kilig na nararamdaman ni Clara sa sandaling iyon ay hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-alam na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang puso ni Leo ay nananatiling kanya. Magkasama tayong tatayo sa harap nila, Clara. Ipapakita natin na ang amoy ng sabon at pawis ni Nanay Rosa ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundong ito. Ang pangako ni Leo ay tila isang sumpa ng katapatan. Ngunit habang nagkakayakap sila, muling tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen ay hindi na si Vicente, kundi ang head of security ng mansyon. Ma'am Clara, kailangan niyo pong bumaba. May mga taong dumating sa laba at hindi sila aalis hanggat hindi kayo nakikita. Sinasabi nila na may hawak silang ebidensya na magpapabagsak sa inyo at kay Leo. Isang bagong panganib ang sumulpot sa gitna ng kanilang muling pagkakaisa. Sino ang mga taong ito na naglalakas loob na gambalain ang katahimikan ng mga buwentebela? At anong lihim pa ang nakatago sa dilim na kayang sumira sa lahat ng kanilang pinaglaban? Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga kurtinang seda ng mansyon ni Doña Carmela ay tila isang malupit na paalala ng bawat segundong lumilipas patungo sa kanyang pagbagsak. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, pinagmamasdan ng kanyang refleksyon na tila ba unti-unti nang naglalaho ang kislap sa kanyang mga mata. Ang bawat pahid ng mamahaling pulbos sa kanyang muka ay isang desperadong pagtatangka na itago ang mga guhit ng pagod at takot na hindi na kayang burahin ng kahit anong kemikal. Ang kanyang mga kamay na dati ay kampanteng humahawak ng baso ng champagne ay nanginginig na ngayon habang pilit na isinusuot ang kanyang huling natitirang pares ng brilyanteng hikaw. Ang iba niyang mga alahas ay wala na. Isa-isa na silang naging barya para lamang masustentuhan ang huwad na karangyaang pilit niyang pinanghahawakan. Inday, nasaan ka na bang bata ka? Bakit hindi mo pa naihahanda ang gown ko para sa gala bukas? Ang boses ni Carmela ay pumailan lang sa pasilyo, matalas at puno ng galit na nagmumula sa kanyang sariling kawalang katiyakan. Nang pumasok ang kanyang katulong na may dalang baso ng tubig, marahas itong kinuha ni Carmela at dahan-dahang ibinuhos sa sahig, pinapanood ang bawat patak na kumalat sa mamahaling carpet. Ayusin mo ang trabaho mo.
Huwag mo akong tignanan ng ganyan dahil lang sa nababalitaan niyo sa labas. I am still Doña Carmela at sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin kapag hindi mo nakuha ang gusto ko. Ang bawat salita niya ay tila lason isang paraan ng pagpaparamdam ng kapangyarihan sa kabila ng katotohanang ang kanyang kumpanya ay nasa bingit na ng pagkabangkarote. Samantala, sa loob ng tahimik na silid-aklatan ng mga Buentebella si Clara ay abala sa paghalungkat sa mga lumang dokumento na iniabot sa kanya ni Mang Tomas. Sa gitna ng mga nanilaw na papel, isang maliit na kwaderno ang nakakuha ng kanyang atensyon, isang lumang diary na may mga ukit ng pangalang Rosa. Sa bawat paglipat ni Clara ng pahina ang kanyang puso, ay tila pinipiga ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa. Nalaman ni Clara ang isang lihim na hindi kailanman naikwento ni Nanay Rosa dekada na ang nakalilipas si Carmela at Rosa ay matalik na magkaibigan sa probinsya. Si Rosa sa kabila ng kanyang kahirapan ay nag-ipon ng bawat sentimo mula sa kanyang paglalaba upang makabili ng isang maliit na lupain. Ngunit nang magkasakit ang asawa ni Carmela noon, ipinahiram ni Rosa ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang pangarap dahil sa tiwala at pagmamahal. Ngunit sa halip na magpasalamat, tinakbuhan ni Carmela, si Rosa dinala ang pera sa Manila at doon nagsimula ang kanyang unang negosyo na naging pundasyon ng Carmela Group. Ang kayamanang ipinang-aapi ni Carmela ngayon ay itinayo sa ibabaw ng ninakaw na pawis at luha ng isang tapat na kaibigan. Hinawakan ni Clara ang kanyang dibdib, dinaramdam ang matinding pait. Natila ba siya ang mismong nakaranas ng pagtataksil na yon? Kaya pala ganun na lamang ang galit ni Carmela kay Nanay Rosa. Ang bawat sulyap niya sa matanda ay isang paalala ng kanyang sariling karumihan. Ang amoy ng alikabok sa mga lumang papel ay tila naging amoy ng isang mabulok na budhi na kailangan ng linisin. Leo, look at this. Ipinakita ni Clara kay Leo ang mga dokumento nang dumating ito sa silid. Ang bawat salita ay binasa ni Leo nang may kasamang panginginig ng panga. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang hindi lamang para sa kasalukuyang hirap ng kanyang ina, kundi para sa mga taon ng sakripisyong ninakaw ng taong itinuring nitong kapatid. Mas masahol pa siya sa hayop, Clara. Paano niya nagawang sikmurain na tignan si nanay sa mga mata habang alam niyang ang bawat bato sa alahas niya ay galing sa ninakaw niyang buhay mula sa nanay ko. Ang boses ni Leo ay mababapuno ng nagngangalit na puot na pilit pinatatahimik ng kanyang pagmamahal sa asawa. Hush, Leo, hayaan mo siyang magsaya sa huling gabi ng kanyang panaginip. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay babalik sa atin ng may kasamang interes ng hustisya. Clara reached out and gently cupped Leo's face, her thumbs tracing the lines of pain on his forehead. This gala will be her coronation, but not as a queen. It will be the night the world sees the thief behind the diamonds. Sa huling sandali ng gabi, muling humarap si Carmela sa salamin. Isinuot niya ang kanyang gown na kulay dugo, tinitignan ang bawat tupi nito ng may kasiyahan. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang matalim na tunog na puno ng pangungutya sa tadhana. Sige Rosa, manatili ka sa ospital mo. Habang ikaw ay naghihingalo sa amoy ng gamot, ako ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng Buentebella. Bukas ang lahat ng utang ko ay mabubura na at muli akong tatayo sa itaas ninyong lahat. Hindi alam ni Carmela na ang imbitasyong hawak niya ay hindi pinto patungo sa kaligtasan, kundi isang huling hakbang patungo sa isang bangin na wala nang balikan. Ang gabi ng gala ay papalapit na at kasabay nito ang pagbuhos ng isang katotohanan ng kayang sumira sa kahit anong pader ng kasinungalingan. Sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Clara, isang ritmo ng isang paparating na bagyo na sisiguraduhing sa huli ang amoy ng sabon at katapatan ang mananatiling malinis sa paningin ng mundo.
Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ng Grand Ballroom ay tila mga nanunuring mata na nakatingin sa bawat panauhing dumarating. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay pumupuno sa bawat sulok ng malawak na silid na nagbibigay ng isang mapagpanggap na kapayapaan sa gitna ng matinding tensyon. Ang marahang daloy ng musikang nanggagaling sa mga biolin ay tila isang banayad na agos na pilit itinatago ang mga lihim na nakabaon sa ilalim ng marangyang okasyong ito. Ang bawat hakbang ng mga panauhing nakasuot ng seda at ginto ay lumilikha ng isang marangyang ingay sa makintab na sahig, isang pagdiriwang ng kapangyarihan na tanging ang mga buwentebela lamang ang kayang mag-organisa. Dumating si Doña Carmela na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Suot ang kanyang gown na kulay dugo na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki at pilit na pagpapakitang tao. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilibot sa paligid, naghahanap ng mga kakilala na maaari niyang gamitin upang muling itayo ang kanyang gumuguhong imahe. Sa kabila ng kanyang nagniningning na anyo, ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang pangamba, isang takot, na baka sa gabi ring ito ay tuluyan ng mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan kung hindi niya makuha ang pabor ng misteryosong bagong CEO. Nasaan na ba ang tagapagmana ng mga buwentebela? I need to talk to her immediately, ang bulong ni Carmela sa kanyang asawa habang pilit nang ngumingiti sa mga dumadaang kumpare at kumare. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang pamilyar na anyo ang nakakuha ng kanyang atensyon malapit sa pintuan ng ballroom. Isang matandang babaeng nakasuot ng simpleng barot saya na yari sa pinya, malinis, maayos at may dalang isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong alahas. Si Nanay Rosa ay nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang harap habang dahan-dahang inililibot ang paningin sa paligid. Ang kanyang mukha, bagaman may mga guhit ng katandaan, ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, hindi dahil sa makeup kundi dahil sa isang kaluluwang payapa at malinis. Sa tabi niya ay si Clara na nakasuot ng isang simpleng itim na gown na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda at awtoridad. Pinilit ni Clara ang kanyang biyenan na dumalo, nais niyang masaksihan ng matanda ang sandaling ang katotohanan ay muling maghahari. Rosa, anong ginagawa ng isang katulad mo rito? Ang boses ni Carmela ay tumagos sa gitna ng musika, matalas at puno ng pangungutya. Humakbang siya palapit kay Rosa, ang bawat kislap ng kanyang mga diamante ay tila nananakit sa simpleng anyo ng matanda. How did you get in isang hamak na labandera sa loob ng ganitong klaseng party? You are staining the floor with your presence. Look at you. You smell like laundry soap even in this expensive hall. Ngumiti lamang si Rosa, isang namangiti ng pag-unawa na lalong nagpaugong sa galit ni Carmela. Narito ako dahil inimbita ako, Carmela. At ang amoy ng sabon, iyan ang amoy ng malinis na konsensya. Ikaw, Carmela, kahit anong mahal ng pabango mo, naaamoy ko pa rin ang alikabok ng nakaraan nating dalawa. Ang mukha ni Carmela ay agad na nawalan ng kulay bago ito napalitan ng isang madilim na pula ng puot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ng sarili sa pagsabog sa harap ng maraming tao. You think you are something now. You are nothing but a ghost from the mud. In front of everyone, I will show them who you really are. Sa isang marahas at mabilis na pagkilos, hinawakan ni Carmela ang braso ni Rosa at malakas itong hinila patungo sa gitna ng ballroom kung saan ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang marahang tunog ng mga basong kristal na nagtatama ay tumigil at ang musika ay tila naglaho sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng nagniningning na bulwagan, itinulak ni Carmela si Rosa nang may buong puwersa dahilan upang ang matanda ay muntik nang mawalan ng balanse
sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Attention everyone! Look at this woman! Ang sigaw ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay puno ng lason. This is the kind of person who tries to sneak into our world. Isang labandera na nagnakaw ng imbitasyon para lang makalapit sa atin. Guards, ilabas niyo ang basurang ito. She doesn't belong here, just as she never belonged to the world of the successful. Nakatayo si Rosa sa gitna ang kanyang barot saya, ay bahagyang nag-usot, ngunit ang kanyang ulo ay nanatiling nakataas. Ang bawat paningin ng mga tao ay tila mga palaso, ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang mga anak. Nakita niya si Clara na dahan-dahang humahakbang palabas mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng yelo. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging napakabigat isang sandali na tila huminto ang mundo para sa bawat hiningang naghihintay ng susunod na mangyayari. Sino nga ba ang tunay na kahiya-hiya sa gitna ng bulwagang ito? Ang matandang may malinis na kamay o ang donyang may nakaw na korona sa gitna ng mga matang nakatingin isang lihim, ang handa ng sumabog at ang bawat salitang susunod na bibitawan ay maaaring maging mitya ng isang pagbagsak na hindi kailanman malilimutan. Ang nakabibinging katahimikan na bumalot sa malawak na ballroom ay tila isang mabigat na ulap na nagbababadya ng isang malakas na dilubyo. Sa gitna ng nagniningning na bulwagan nakatayo si Nanay Rosa. Ang kanyang anyo ay maliit at payak kumpara sa karangyaan ng paligid, ngunit ang kanyang tindig ay may taglay na dangal na hindi kayang tapatan ng kahit anong brilyante. Si Doña Carmela sa kanyang gown na kulay dugo ay patuloy sa kanyang pangungutya. Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapanirang ngiti habang hinihintay ang pagdating ng mga security guard para kaladkarin ang matanda palabas. Ito na ba ang huling hininga ng iyong kapalaran, Rosa? Ang boses ni Carmela ay pumailan lang sa hangin. Bawat salita ay tila isang matalas na patalim na sadyang idinisenyo upang sugatan ang puso ng matanda. Look at everyone staring at you. You are a joke. Isang hamak na labandera na nagtangkang tumapak sa langit ng mga buwentebela. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likuran ni Rosa. Ang tunog ng marahang hakbang ng mga takong sa makintab na marmol ay tila isang dahan-dahang ritmo ng paghatol. Si Clara ay humakbang patungo sa liwanag. Ang kanyang itim na gown ay tila kumukuha ng lahat ng kislap ng mga chandelier at ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang awtoridad na nagpatahimik sa bawat bulong sa paligid. Inabot ni Clara ang kamay ni Nanay Rosa, isang mahigpit at maprotektang hawak na nagpahiwatig na ang matanda ay hindi na mag-iisa sa gitna ng unos. Bitawan mo siya, Carmela. Ang tinig ni Clara ay mababa, ngunit sapat na upang marinig ng lahat isang boses na may dalang lamig ng yelo at tibay ng bakal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carmela at sa sandaling iyon, ang matapang na anyo ng Donya ay bahagyang nayanig. Ang tawa ni Carmela ay naging pilit at puno ng nerbiyos. At sino ka naman para utusan ako? Ang manugang na labandera rin. Guards, isama niyo na ang babaeng ito. They are both trespassers. Dahan-dahang naglakad si Clara. Patungo sa entablado. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium at ang katahimikan ng mga panauhin ay naging mas malalim. Tila ba lahat ay nakakaramdam na may isang malaking katotohanang sasabog sa anumang segundo. Good evening, everyone. Huminto si Clara. Ang kanyang paningin ay lumibot sa buong ballroom bago muling tumitig kay Carmela na ngayon ay tila nanliliit sa kanyang kinatatayuan. I am attorney Clara Buentebella, the Executive Vice President of the Buentebella Group and the new CEO of the National Bank. And this woman that you are trying to humiliate is not just a guest. She is the mother of my heart and the most honorable person in this room. Ang bawat salitang binitawan ni Clara
ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa pundasyon ng ballroom. Ang mga basong kristal na hawak ng mga panauhin ay tila nanginginig sa gulat. Ang mukha ni Carmela ay agad na nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader ng isang nitso. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pilit na bumubuo ng mga salitang hindi na lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Doña Carmela, nakalimutan mo na ba ang amoy ng sabon sa kamay ng nanay ko? Ang boses ni Clara ay puno ng pighati at tagumpay na magkahalo. Ang amoy na yon ang nagpaaral sa akin, ang nagbigay sa akin ng lakas na maging kung sino ako ngayon. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito. Nakalimutan mo na ba na ang bawat sentimong ginamit mo para itayo ang iyong peking imperyo ay galing sa ninakaw mong pangarap mula sa babaeng tinatawag mong labandera ngayon? Lumapit si Leo sa tabi ni Clara, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki para sa kanyang asawa at ina. Ang buong ballroom ay napuno ng mga bulong ng pagkamangha at panghuhusga, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng mata ay nakatuon na kay Carmela bilang isang kriminal, hindi bilang isang donya. Clara, please. I didn't know. It was all a misunderstanding. Ang nauutal na pagsusumamo ni Carmela, ang kanyang dating tronghatong na anyo, ay tuluyan ng gumuho. Siya ngayon ang mukhang basahan sa gitna ng mga elite, isang magnanakaw na nahuli sa gitna ng kanyang sariling pagdiriwang. Tumingin si Clara sa orasan sa dingding. Bawat paggalaw ng kamay nito ay tila isang huling sandali para kay Carmela. Hindi ito misunderstanding, Carmela. It is a settlement. As of 5 o'clock this afternoon, the Fuentebella Group has officially foreclosed all your properties and assets due to unpaid debts and financial fraud. Ang mansyong tinitirhan mo, ang kumpanyang ipinang-aapi mo, at pati na ang gown na suot mo ngayon. Lahat ng yan ay hindi na sayo. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa tindi ng revelasyon. Si Carmela ay napahawak sa gilid ng lamesa, ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na parang kandila sa ilalim ng apoy. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang huling tanong ni Clara ang nag-iwan ng isang malalim na sugat na hinding-hindi na maghihilom. Paano mo haharapin ang bukas, Carmela, kung ang lahat ng itinayo mo sa kasinungalingan ay naglaho na at ang tanging natitira sa iyo ay ang katotohanang ikaw ay isang hamak na magnanakaw sa harap ng mundong pilit mong niliyag? Habang pinapanood ni Clara ang pagbagsak ng kanyang kaaway, ramdam niya ang init ng luha ni Nanay Rosa sa kanyang balikat, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na ng pighati, kundi ng isang hustisyang matagal nang hinahanap ng langit. Ngunit sa likod ng tagumpay, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung ano sa labas ng pinto ang nagpalingon sa lahat. Sino pa ang darating upang baguhin ang gabi ng paghatol na ito? Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ay tila naging yelo sa tindi ng tensyong bumabalot sa bawat panauhin. Ang mga nagniningning na screen sa paligid ng bulwagan na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng charity work ni Doña Carmela ay biglang napalitan ng mga nanilaw na dokumento at mga kopya ng bank ledger mula sa nakaraan. Ang bawat pahina na lumalabas ay tila isang matalas na kuko na bumabakbak sa makapal na maskara ng kabutihan na 3 dekadang isinuot ni Carmela. Ang katahimikan ay naging napakabigat, isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat tao ay natatakot na gumalaw at baka sila ay madamay sa paparating na pagguho ng isang imperyong itinayo sa buhangin ng kasinungalingan. Naglakad si Clara patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba ang mabagal na pagpalo ng martilyo ng isang hukom. Tumingin siya ng diretso kay Carmela, na ngayon ay nakasandal na sa isang lamesa, nanginginig ang buong katawan, at ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ibinukas ni Clara ang isang folder at sinimulang basahin ang mga salitang tila mga hatol ng langit. Doña Carmela,
o mas kilala bilang si Carmen sa aming probinsya noong araw. 30 taon na ang nakalilipas tinakbuhan mo ang kaisa-isa mong kaibigan na nagtiwala sa'yo. Kinuha mo ang bawat sentimo ng ipon ni Rosa perang pinaghirapan niya sa paglulubog ng mga kamay, sa matapang na sabon, at pagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig. Ginamit mo ang perang iyon para itakas ang iyong sarili mula sa kahirapan habang iniwan mo siyang walang-wala. At nitong mga nakaraang linggo, hindi ka pa nakontento. Pinahiya mo siya sa bangko, tinapakan mo ang kanyang dangal, at sinubukan mo pa kaming palayasin sa sarili naming tahanan. Clara, please stop this. Misunderstanding lang ang lahat ng ito. I can pay you back. I can give you 10 times what I took. Ang pagsusumamo ni Carmela ay nauwi sa isang gumaralgal na boses. Ang kanyang dating trunghatong na anyo ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang mga tao sa paligid na dati ay yumuyukod sa kanya ay nagsimula ng umiwas ng tingin at bumulong ng mga salitang puno ng panghuhusga. Hindi mababayaran ng pera mo ang bawat luhang ibinuhos ni Nanay Rosa sa loob ng 30 taon, Carmela. At hindi mo rin mababayaran ang bawat sugat sa kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay hindi pa naghihilom. Ang tinig ni Clara ay walang bahid ng away. Ito ay malamig at puno ng katotohanan. Kasabay nito, ang mga pinto ng ballroom ay muling bumukas. 2 lalaking nakauniporme ng pulis at isang grupo ng mga abogado ang pumasok. Ang kanilang matitigas na yabag ay tila hudyat ng katapusan. Nang maramdaman ni Carmela ang paglapit ng batas ang kanyang tuhod, ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang gown na kulay dugo ay nagusot sa sahig habang siya ay gumapang patungo sa paanan ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay humawak ng mahigpit sa laylayan ng barot saya ng matanda, isang eksena ng desperasyon na nagpatahimik sa lahat. Rosa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabigla lang ako noon dahil sa kahirapan. Huwag mo akong hayaang makulong. Rosa, magkaibigan tayo. Di ba? Alalahanin mo ang pinagsamahan natin sa probisya. Ang bawat patak ng luha ni Carmela ay humahalo sa makapal niyang makeup na nag-iiwan ng mga itim na guhit sa kanyang mukha na tila ba ang kanyang kaluluwa ay unti-unti nang lumalabas. Dahan-dahang yumuko si Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay marahang hinawakan ang mga balikat ni Carmela para patayuin ito. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang nakita ni Carmela ay hindi galit, kundi isang malalim na pighati at pagkaawa. Carmela, matagal na kitang pinatawad sa perang kinuha mo. Ang hindi ko mapatawad ay ang pagkawala ng kaibigang itinuring kong kapatid. Ang boses ni Rosa ay malambot, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa konsensya ni Carmela. Hindi ang yaman mo ang kailangan ko, Carmela. Ang kailangan ko lang ay ang nawalang respeto sa bawat taong nagsisikap at nagtatrabaho ng marangal, gaano man sila kahirap. Pinasalamatan kita dahil tinuruan mo akong maging matatag, pero hindi ko na kayang iligtas ka mula sa mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Tumayo si Rosa nang matuwid, binitawan ang pagkakahawak kay Carmela at tinalikuran ang babaeng dati ay itinuring niyang mundo. Sa bawat hakbang ni Rosa palayo, ang bawat brilyante sa katawan ni Carmela ay tila nawalan ng kislap. Ang mga pulis ay dahan-dahang humawak sa mga braso ni Carmela at ang tanging maririnig sa loob ng malawak na bulwagan ay ang marahang pagkaladkad ng kanyang gown sa sahig habang siya ay inilalabas. Walang lumingon, walang tumulong. Ang reyna ay naging isang hamak na bilanggo sa gitna ng sarili niyang kaharian. Niyakap ni Leo ang kanyang ina, habang si Clara naman ay dahan-dahang lumapit at humawak sa kabilang kamay ni Rosa. Ang tatlo ay nakatayo sa gitna ng ballroom, isang pamilyang nahanap ang kanilang tunay na yaman sa gitna ng katapatan. Ngunit sa kabila ng tagumpay,
At nang hustisyang nakamit na ramdaman ni Clara, ang biglang pagbigat ng katawan ni Nanay Rosa. Ang mga mata ng matanda ay unti-unting pumikit at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Isang huling ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago ang lahat ng lakas na kanyang pinanghawakan para sa gabing ito ay tuluyan ng naglaho. Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ang sigaw ni Leo sa pangalan ng kanyang ina, ang tanging bumasag sa katahimikan. Tapos na nga ba ang laban o ito pa lamang ang simula ng isang bagong pagsubok na hindi kayang malutas ng kahit anong kapangyarihan o yaman? Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng silid-tulugan ay tila isang dahan-dahang haplos ng kalikasan na nagpapahiwatig na ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Nanay Rosa ay natapos na. Ang amoy ng antiseptiko sa paligid ay unti-unti nang napapalitan ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita na inilagay ni Clara sa tabi ng kama. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Rosa, isang ritmong puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa pagod ay dahan-dahang nakapatong sa malinis na kumot, tila ba ninanamnam ang bawat sandali ng pahinga na matagal na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Clara, anak, gising ka na pala. Ang tinig ni Rosa ay mahina, ngunit may taglay ng sigla isang tunog na nagpatalon sa puso ni Clara sa tuwa. Dahan-dahang naupo ang matanda, inalalayan ng kanyang manugang na tila ba hawak nito ang isang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nay, huwag po kayong biglang babangon. Dahan-dahan lang po ang malambing na pakiusap ni Clara habang inaayos ang unan sa likuran ng biyenan. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Masakit pa po ba ang ulo nyo? Ngumiti si Rosa, isang nangiting tila ba nagpabukas sa lahat ng mga bulaklak sa paligid. Maayos na ako, anak. Pakiramdam ko ay gumaan ang buong pagkatao ko. Parang lahat ng dumi at bigat na dinala ko sa loob ng 30 taon ay nahugasan na ng ulan kagabi. Salamat, Clara. Salamat sa pagtatanggol sa dangal ng isang matandang labandera na tulad ko. Nay, hinding-hindi ko po hahayaang tapakan kayo ng kahit sino. Kayo ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa suot o sa pera, kundi sa linis ng puso. Ang tugon ni Clara habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng biyenan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Si Don Vicente Buentebella, ang ama ni Clara, na dati ay tila isang pader ng yelo, ay nakatayo roon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang matigas na anyo. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng paggalang at pagpapakumbaba na hindi kailanman nakita ni Clara noon. Lumapit siya sa kama ni Rosa at sa laking gulat ng lahat ay dahan-dahang yumukod bilang tanda ng respeto. Doña Rosa, narito ako para humingi ng paumanhin, hindi lamang para sa mga nagawa ni Carmela, kundi para sa sarili kong pagkabulag. Ang boses ni Vicente ay malalim at tapat. Ang iyong anak na si Clara, itinuro niya sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa mga kumpanya, kundi ang kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak noong tinalikuran ko siya. Mula ngayon, ang pamilya niyo ay pamilya na rin ng mga Buentebella. Pagkalipas ng ilang araw, pinili ni Rosa, Leo at Clara na bumalik sa kanilang maliit na bahay sa dulo ng kalsada. Bagaman may kakayahan na silang tumira sa mansyon, naniniwala sila na ang tunay na kaligayahan ay nasa lugar kung saan binuo ang kanilang mga pangarap. Ang bahay ay inayos, pinalitan ng bubong na yero, pininturahan ang mga pader ng kulay ng umaga at ang bakuran ay napuno ng mga halamang gamot at bulaklak. Ngunit ang bawat sulok ay nananatiling amoy araw at amoy sabon, ang mga amoy na naging saksi sa kanilang pakikibaka. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging kulay kahil naupo sina Leo at Clara sa sahig ng kanilang sala.
Sa pagitan nila ay isang maliit na mangkok na puno ng mga pulang beads at isang matibay na sinulid. Ang bawat pagkilos ni Leo sa pagpasok ng bead sa sinulid ay tila isang panalangin, isang ritual ng pagpapanumbalik ng bawat piraso ng dangal na sinubukang durugin ni Carmela. Leo, look, malapit na nating mabuo ang bulong ni Clara habang tinutulungan ng asawa. Ang kanilang mga daliri ay nagkadampi, isang init na nagdulot ng kilig sa buong pagkatao ni Clara. Isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng unos, ang pag-ibig nila ang nananatiling matibay na pundasyon. Nang matapos ang pulseras, dahan-dahan itong isinuot ni Leo sa pulso ni Nanay Rosa na kasalukuyang nagpapahinga sa tapat ng bintana. Ang pulang pulseras ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw, isang simbolo ng katatagan at muling pagkabuo. Niyakap ni Rosa ang kanyang dalawang anak, ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Nang maging madilim na ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang nananatili, inakay ni Leo si Clara patungo sa likod bahay. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga ay may isang maliit na lamesang nakahanda para sa dalawa. Ngunit hindi ang pagkain ang nakakuha ng atensyon ni Clara, kundi ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Para sa iyo, Clara, isang pasasalamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng kadiliman, ang malambing na sabi ni Leo habang iniaabot ang kahon. Ang bawat tibok ng puso ni Clara ay tila isang masayang awitin nang buksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang susi, hindi seryosong susi ng sasakyan o mansyon, kundi isang susi ng isang maliit na gusali sa tapat ng kanilang barangay hall. Iyan ang magiging Rosa's Heritage Foundation, isang lugar kung saan lahat ng mga labandera at manggagawa sa ating lugar ay maaaring mag-aral, makakuha ng tulong legal at mabigyan ng puhunan para sa kanilang sariling negosyo. Ito ang pangarap ni Nanay at gusto kong tayo ang magpatuloy nito, ang paliwanag ni Leo habang niyayakap ng mahigpit ang asawa. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Leo, dinaramdam ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang bawat haplos ni Leo sa kanyang buhok ay tila isang pangako na ang bawat bukas ay puno ng liwanag. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang pamilyar na tunog ng isang sasakyang humihinto sa tapat ng kanilang bahay ang nagpalingon sa kanila. Ang paglabas ng isang taong hindi nila inaasahang makikita muli ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa hangin. Sino ang taong ito na muling nagbabalik? At anong huling piraso ng katotohanan ang dala niya na maaaring magpabago sa kanilang tahimik na simula? Ang sikat ng umaga ay malambing na yumayakap sa bagong pinturang padera ng Rosa's Heritage Foundation, isang gusaling tila naging monumento ng pag-asa sa gitna ng kanilang payak na komunidad. Ang amoy ng mga sariwang sampagwita na nakakwintas sa pintuan ay humahalo sa halimuyak ng kalinisan, isang bango na hindi na nagpapaalala ng hirap, kundi ng tagumpay na nagmula sa tapat na paggawa. Ang bawat panauhing dumarating ay may dalang ngiti at ang bawat bati ay tila isang himig ng pasasalamat sa matandang babaeng naging simbolo ng katatagan. Si Nanay Rosa ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang isang marilag na barut saya na kulay asul. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Wala na ang kaba, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging mababakas sa kanyang mga mata ay ang kapayapaan ng isang kaluluwang nakatagpo na ng kanyang katarungan. Ang mahiwagang panauhin na dumating kagabi ay walang iba kundi ang anak ni Doña Carmela na si Sofia. Sa halip na puot ang dala ni Sofia ay isang taimtim na pagsisisi at isang makapal na sobre na naglalaman ng mga titulo ng lupang ninakaw ng kanyang ina mula kay Rosa, ilang dekada na ang nakalilipas. Sa bawat salitang binitawan ni Sofia, ang bawat patak ng kanyang luha
ay tila naging gamot na naghilom sa huling sugat sa puso ni Rosa. Tinanggap ni Rosa ang paghingi ng tawad ng may bukas na mga bisig dahil alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang ang susunod na henerasyon ay hindi nasusunod sa maling yapak ng kanilang mga magulang. Ang sandaling iyon ay naging hudyat ng tuluyang pagtatapos ng digmaang binuo ng kasakiman at ang pagsisimula ng isang bagong kabanata ng pagkakaunawaan. Clara, tignan mo si nanay. Mukha siyang isang tunay na reyna ang bulong ni Leo habang inaalalayan ng asawa sa gilid ng entablado. Ang kanyang kamay ay marahang nakapulupot sa bewang ni Clara. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng babaeng nagpabago sa kanilang tadhana. Ang bawat haplos ni Leo ay puno ng pasasalamat at isang uri ng pag-ibig na mas pinatibay pa ng mga pagsubok na kanilang hinarap. Ngumiti si Clara, isinandig ang kanyang ulo sa balikat ni Leo habang pinapanood ang kanyang biyenan na naggugupit ng pulang laso. Ang matalim na gunting ay dahan-dahang humati sa seda, isang simbolo ng formal na pagbubukas ng tahanan para sa mga nangangailangan. She deserves this more than anyone, Leo. Ang foundation na ito ay hindi lang tungkol sa pagtulong. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa bawat kamay na naging magaspang dahil sa paggawa. I am so proud of her and I am so lucky to be her daughter. Ang malambing na tugon ni Clara, ang kanyang boses, ay nanginginig sa labis na kagalakan. Nang matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ang lahat para sa isang masaganang salo-salo sa ilalim ng malalaking puno sa bakuran. Ang tunog ng mga tawanan at ang masayang pag-uusap ng mga kapitbahay ay tila isang magandang musika na bumabalot sa buong paligid. Ang bawat plato ng pagkain ay may amoy ng pagmamahal at ang bawat baso ng inumin ay tila alak ng tagumpay. Si Nanay Rosa ay hindi na lamang labandera na inuutusan. Siya na ngayon ang tagapayo, ang sandigan at ang inspirasyon ng lahat ng mga manggagawa sa kanilang lugar. Lumapit si Rosa kina Leo at Clara, bitbit ang isang maliit na lalagyan na gawa sa yantok. Inilabas niya ang kanyang pulang pulseras, ang pulseras na ilang beses na napigtas, ilang beses na natapakan, ngunit ngayon ay muling buo at nagniningning. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga kamay ni Leo at Clara at pinagsama ang mga ito sa ibabaw ng pulseras. Ang init ng kanilang mga palad ay nagtagpo isang pagkakaisa na selyado ng katapatan at sakripisyo. Ang amoy ng sabon sa aking mga kamay ay hindi na amoy ng pait, ang wika ni Rosa habang nakatingin sa malayo sa abot-tanaw kung saan ang langit ay kulay ginto. Ito na ang amoy ng tagumpay, ang amoy ng isang pamilyang hindi sumuko at ang amoy ng isang kinabukasang malinis at maliwanag para sa ating lahat. Salamat sa inyo mga anak ko. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nanakaw dahil ito ay nakatanim sa kaibuturan ng ating pagkatao. Isang huling kilig ang gumuhit sa puso ni Clara nang hagkan ni Leo ang kanyang kamay sa harap ng kanyang biyenan. Ang bawat pangarap na binuo nila sa gitna ng hirap ay narito na hawak-hawak nila at handang ibahagi sa mundo. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ng pag-asa sa ulap, alam nila na ang bawat bukas ay hindi na muling babalutin ng takot. Ang amoy ng sabon ay mananatiling halimuyak ng kanilang tahanan, isang paalala na sa bawat dumi ng buhay, laging may paraan para muling luminis, basta't may pag-ibig na magsisilbing tubig na dadaloy ng walang hanggan. Tapos na ang gabi ng paghihiganti at ang umaga ng pagkakaisa ay tuluyan ng sumikat, nagdadala ng isang kapayapaang hinding-hindi na muling mananakaw ng kahit sinong donya o kahit anong ginto. Ang hapon ay tila isang dahan-dahang pagpinta ng langit sa kulay ng ginto at rosas, isang payapang pagtatapos sa isang mahabang kwento ng pakikibaka at tagumpay.
Sa malawak na beranda ng kanilang muling inayos na tahanan, nakaupo si Nanay Rosa sa isang tila tumba-tumbang gawa sa matibay na narra. Ang bawat marahang pag-ugoy ng kanyang upuan ay may kasamang ritmo ng kapanatagan, isang pagkilos na hindi na nagmamadali dahil ang bawat segundong lumilipas ay hindi na ninanakaw ng takot o pangangailangan. Sa kanyang kandungan ay nakahiga ang isang maliit na bata, ang kanyang apo, na may amoy ng gatas at bagong paligong sanggol na dahan-dahang pinapatulog ng kanyang mga kamay na dati ay nagnanaknak sa sabon ngunit ngayon ay malinis, malambot at puno ng mga kwento ng pag-ibig. Ang katanungang kung nakamit na ba ang tunay na kapatawaran ay nasagot sa isang tahimik na pagbisita ni Rosa sa bilangguan ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi siya nagdala ng puot, hindi rin siya nagdala ng mga salitang nanunumbat. Ang tanging dala niya ay isang bareta ng maputing sabon at isang malinis na bimpo na iniabot niya kay Carmela sa likod ng mga rehas. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Rosa ang isang babaeng wala na ang kislap ng mga hiyas, isang babaeng tila tuyot na dahon na tinangay ng sarili niyang unos. Sa simpleng paghawak ni Rosa sa nanginginig na kamay ni Carmela, ang bawat pait ng nakaraan ay tila dahan-dahang natunaw sa tubig ng pag-unawa. Ang pagpapatawad ni Rosa ay hindi para palayain si Carmela sa kanyang parusa sa batas, kundi para palayain ang sarili niyang puso mula sa bigat ng nakaraan. Doon niya nahanap ang tunay na kalayaan, ang kalayaang hindi na muling maging biktima ng galit ng ibang tao. Natagpuan na rin ni Clara at Leo ang kanilang sariling kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. Si Clara ay nanatiling CEO ng National Bank, ngunit ang kanyang estilo ng pamumuno ay naging tanyag dahil sa pagkalinga sa mga maliliit na empleyado. Sa bawat desisyon niya sa boardroom, ang amoy ng sabon at araw mula sa kanyang tahanan ang nagsisilbing gabay upang hindi siya maligaw sa kislap ng kapangyarihan. Si Leo naman ay naging katuwang sa pagpapalawak ng Rosa's Heritage Foundation. Tinitiyak na ang bawat manggagawa sa kanilang komunidad ay may boses at dangal. Ang kanilang pagsasama ay naging isang matibay na tulay na nagdurugtong sa yaman ng mga Buentebella at sa katapatan ng pamilya Santos. Sa bawat gabi na sila ay magkayakap habang pinapanood ang bituin, ang tanging maririnig ay ang marahang tibok ng kanilang mga puso na nagpapasalamat sa bawat unos na nagpatatag sa kanila. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakasulat sa kanyang bank account o nakasuot sa kanyang leeg. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa bawat tapat na paggawa, sa bawat sakripisyong alay sa pamilya, at sa lakas ng loob na manatiling mabuti sa gitna ng isang malupit na mundo. Ang amoy ng sabon sa mga kamay ni Nanay Rosa ay hindi kailanman naging simbolo ng kahirapan. Ito ay naging bango ng isang reynang marangal, isang amoy na nagpapatunay na ang bawat mantsa ng buhay ay kayang linisin ng tubig ng katapatan at pag-ibig. Bilang inyong tagapagsalaysay, ang aking pagsusuri sa dakilang obra na ito ay puno ng paghanga sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Nakita natin ang pagbabagong anyo ni Clara mula sa isang babaeng nagtatago sa anino patungo sa isang leader na may puso. Nasaksihan natin ang kadakilaan ni Rosa na hindi kayang durugin ng kahit anong pang-aapi. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa huli ang katotohanan ang palaging magpapalaya sa atin at ang amoy ng pag-ibig ang mananatiling pinakamahalagang halimuyak sa ating mga tahanan. Tapos na ang gabi ng pagluha at ang bukas ay nagniningning na sa liwanag ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at patawad. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay, ngunit ang amoy ng sabon at pag-ibig ay mananatiling buhay sa bawat puso nating lahat.